Nagbabalik ang isang Kay Soto sa pamamagitan ng paghakot niya sa mga rebound at may pressure defense kontra sa kalabang team na Sun Rockers Shibuya sa kanilang second game. Iba pa rin ang height ni Kay Soto at kung harapan na siya ang nasa loob ng paint ay hindi talaga atake ang mga maliliit na mga players laban dito kay Kai. Binato na lang sa ere ng kalaban ang bola pero Kay Soto ang nasa loob ng paint. Sa Kushigaya ngayon ang opensa. Tuloy ang pagpwesto ni Kay Soto sa loob ng paint at madalas sa kanya ang rebound. Dito siya nang ibabaw sa aspetong ito ng stats laban sa team ng Sun Rockers Shibuya at mahalaga ang rebound dahil isa ito sa nakakatulong sa isang team para manalo. Pisikalan ang naging labanan, talagang binibigyan itong si Kay Soto ng mga body contact at check pero sa pagkakataong ito gigil naman si Kay Soto, gustong gawin rin ang ginagawa sa kanya. Talsik ang defender, napaatras ang kalaban, sira ang balanse at Kay Soto naman nagkaroon ng opening para sa isang floater. Hindi gaanong pumipito ang mga referee kaya naman sinasamantala ito ng Sun Rockers Shibuya. Palaging nakalak o may kapit ang mga kabantayan ni Kai sa kanya sa loob ng paint, isa sa nagpahirap at nagpabagal sa laro ni Kay Soto pero kahit na ganun pa man, mga rebound na pupunta nga rin dito kay Kai. Magandang depensa ang nagawa ni Kai sa play na ito at kung harapan talaga na aatakihin nila ang loob ng paint na si Kay Soto ang nagbabantay ay ganito ang mangyayari. Kahit makaiwas sila sa butatan ni Kai ay malabo naman na pumasok ang tira ng mga kalaban at hindi pa nga tumama sa ring. Good defense nga rin ang nagawa ni Kai sa 3-point area. Hindi kita ng kalaban ang ring, mintis ang tira. Yun nga lang, walang rebound ng Kushigaya Alphas sa play na ito. Isa sa magandang play ni Kay Soto sa game na ito ang kanyang steal. Daming dribble ng kalaban pero Kay Soto naabot ang bola at nakuha ito. Opensa na ngayon ng Kushigaya Alphas. Kulang na kulang talaga sa mga quality guards ang Kushigaya Alphas dahil na rin sa walang malinaw at malinis na pasa silang nagagawa para dito kay Kay Soto. Samantalang sobrang dali naman para kay Kawamura na bigyan itong si Kai ng mga alley-oop. Pas sa team ng Yokohama B Corsairs. Nagpapatuloy ang pag-rebound ni Kai at dito na lang siya nakakaangat sa mga oras na ito ng laro. Maganda ang height at pwesto. Gustong bigyan ng Kushigaya Alphas si Kai sa loob ng paint pero mali talaga at hindi alam ng Kushigaya Alphas guards ang kanilang ginagawa. Malayo sa level ni Kawamura at guard ng Hiroshima Dragonflies noon. Iwas dagdag puntos para sa kalaban ang ginawa ni Kai dito. Tinapik ang bola, sa kanya kinuha ang rebound. Naiintindihan naman natin ang Kushigaya Alphas, hindi sila gaanong nakabuo ng solid na backcourt combo para sa Japan B1 level kaya walang gaanong firepower ang Kushigaya Alphas sa labas o sa 3-point area at kapag maganda ang depensa ng kalaban hindi sila makapagbigay ng malinis na pasa sa loob ng paint. Hindi kagaya ni Kawamura na sobrang dali na pakainin si Kai ng mga pasa sa loob ng paint para sa mga magagandang plays at easy basket. Mid-range ni Kay Soto pumasok sa play nito, nahuli ng konti ang reaction ng depensa dahil na rin sa pwedeng umatake si Kai sa loob ng paint pero sa pagkakataon na ito inangatan na lamang niya ang depensa ng kalaban, pasok ang kanyang tira. Masyadong maraming mintis ang Kushigaya Alphas sa 3-point area, kailangan na magkaroon sila ng mga sure ball na play. Yung magkakaroon ng magandang opening sa corner 3 sa pamamagitan ng pag-setup ng mga plays. Bigyan natin ng pagkakataon ng Kushigaya guards na mag-improve kasama ni Kai at sa play na ito mali na naman ang pagpasa at bakit high pass ang bibigay mo sa maliit na player imbis na bounce pass sa baba kaya naman turnover ang nagiging resulta para sa team ng Kushigaya Alphas. Parte pa rin ang game na ito sa development ng Kushigaya Alphas sa Japan B1 B-League at walang mali sa kanilang laro, talagang nag-a-adjust pa sila sa level ng Japan B1. Dito naman kahit dalawa ang bantay ni Kai, kung malit nga rin ang mga ito, hindi mga import ay kakayanin talaga ni Kay Soto sa loob ng paint. Kailangan ng Kushigaya ng puntos pero sa ngayon kanilang mga tres hirap talagang pumasok. Gustong makahabol ng Kushigaya Alphas pero hindi nila makuha-kuha ang init ng kanilang opensa sa 3-point area at ito ang naging kwento ng larong ito.